Ba't wala doon ang kwento? Di ba? So, you cannot blame me if I do not want to immediately do that. No? And then I know for a fact, as I said in the media, I know that there is a possibility that we will change the leadership the following day. All right, now let me continue with some of the opinions that were aired. Well, of course, yung nabanggit kanina ni Senator De La Rosa, pasensya na, baka nabigla ako, nagamit ko yung salitang gimmick, ano? Pero it could be had been a wrong word that I should not have used, no? Pwede kasing opinion yun, sapagkat yung publiko ang madalas kong marinig na sinagsasabi nun eh. Ano? Now, as far as I'm concerned, there's nothing illegal or out of the rules that we have done. My opinion... Mamaya take upin natin yung kay Senator Bato. Ha? Pero bigyan ko na kayo ng konti, di ba? Kasi, I mean, gimmick, hindi pa nga siya rude eh. Yung word na gimmick for me, opinion niya. Pero hindi siya rude. For me, rude. May mas rude na word na ginamit eh. Against Senator Lacson eh. Di ba? And Senator Kiko eh. Pero hindi inalmahan yun ni Senator Bato. Mamaya pag-usapan natin. Okay? May topic ako, pangatlo nating video. Live stream. As aired, kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensya nyo ko. Kung hindi nyo nagustuhan yung mga sinabi ko, opinion ko. Pero I never mentioned names. When I said, baka na-edit, may sinabi ni Senator Pangilinan. Di ba yung thinking eh? Bakit isipin nyo kagad na pinapa-edit ko yung affidavit? Di ba? Hindi eh. So, and when I say those things, you should not feel alluded to. Wala naman ako binanggit na pangalan eh. Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro. Naku! Nabanggit pala yung pangalan ko dito. Teka lang, correct natin ha. Tito Sen. Yusik lang po. Baka magtampo. Sek Dave. Yusik lang po. Oo. Actually, parang nabanggit ko siya, pero hindi sa podium hindi ko matandaan na. Parang hindi ko naman siya sinabi sa briefing. So most probably sa live stream natin. Kasi katulad sinabi ko kanina sa inyo, di ba? Parang nakamulatan natin na chair ay usually lawyer. Di ba? Pero wala naman nagbabawal na dapat, wala naman sinabi sa rules na dapat lawyer. Di ba? Kaya lang sila parang, hindi ba dapat lawyer? Yun yung mga tanong natin. Tanong naman yun. Kasi, di ba? But, syempre, I respect yung pagkakaturo, ay appoint or pagkakapili kay Senator Lacson. Bakit? Kahit hindi naman lawyer Senator Lacson. Totoo naman. Yung kanyang pag-iimbestiga, ito nga di ba, even before, nung wala pa si Senator Lacson na senator, hindi pa siya kasama sa 19th Congress, di ba lagi natin siyang ginagamit na sample na bakit dati, kapag nagpe-privilege speech si Senator Lacson, may resibo. Itong sa 19th Congress, karamihan dito, puro salita lang, di ba? Walang resibo. Puro bintang. Si Senator Lacson kasi, pag lumabas yan at nag-privilege speech yan, lagi may backup. Diba? With that, diba? Talaga namang maiko-compare mo sa iba na Senate na Blue Ribbon Committee Chair, mas maganda yung magiging trabaho ni Senator Lacson. Siguro yun yung nakumpara niya. Kaya lang, medyo na-ouch yata si Senator Marcoleta. Feeling niya, feeling alluded to siya. Diba? Kasi sinabi niya na mas okay na ito na hindi abogado kahit paano mag-imbestiga. Ouch yun, di ba? Siguro, na-ouch siya. Na-hurt. Attorney Claire Castro, the question was, di ba kailangan abogado yun? So, that was asked of me. And I said no. Okay. So, in other words, tinanong din sa kanya ni Christian Esguerra, dapat ba abogado yun? So, pati nga daw ako natanong ko, di ba? Kasi question mark. Kasi nasanay nga tayo, di ba? Tayo mga, mga ka-clear. Tayo mga medyo kabataan. Hindi natin inabot yung iba mga na parang hindi lawyer ang umupo sa Blue Ribbon. Siyempre ngayon lang tayo nagiging aware, politically aware. Kailan lang, di ba? Na tumututok tayo dito. Kasi nung bata-bata tayo mas music talaga tayo. Mas music. Yan. So, yun, di ba sabi ko, naabutan na natin, mga lawyers. Ayan, legit naman na question yan. Okay? Dancing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, that we have done. My opinion, as aired, asked of me. Yan. Things, you should not feel alluded to. Wala naman ako binanggit na pangalan eh.
Di ba? And then yung tinatanong, binanggit yung tungkol sa the Blue Ribbon being a lawyer, does not have anything to do with Senator Marcoleta. It was a question by the public. It was a question even by Secretary Claire Castro or Attorney Claire Castro. The question was, di ba kailangan abogado yun? So that was asked of me. And I said, no. Nothing in the rules says so. Wala naman talaga eh. As a matter of fact, we elected Sani Alvarez as Blue Ribbon Chairman for 2 years. And he's not a lawyer. Pinagdebatihan na namin nila ng Paligo Salis yan sa kanila yan ni Maceda. Matagal na. Ano? So, in other words, kung pinagdebatihan, nagiging issue rin pala siya before. Okay? Pero settled na no need na lawyer siya. Sani Alvarez was not a lawyer. Oh, we even debated about it. Diba? Ibig sabihin, ganun pa rin yung naging question, pero na-settle na. I'm very sure, 100%. Anyway, so again, no, wala akong binabanggit na ganun. You should not feel alluded to when I say na among kasi, at tinatanong nila, hindi naman daw abogado, Senator Lacson. Magaling na investigador eh. Di ba? Talo niya ng karaniwang abogado. Hindi ko sinabi si Senator Marcoleta, abogado na yun o sino pang abogado. I never mentioned any name. I was saying, napakadaming abogado sa Pilipinas, libo-libo. So a lawyer who was not well-versed in investigation, mas gusto ko na yung investigador. That was my point. Tama naman, di ba? Wala naman siyang binanggit na name. Pero, nagkataon kasi yung pinalitan kasi niya, abogado, na si Senator Marcoleta. Di ba? Parang preferred ko na investigador kaysa sa isang lawyer na parang hindi naman marunong mag-imbestiga. Di ba? Agree naman ako doon. Kung ikaw naman ay magaling mag-imbestiga at wala naman kakulangan kay Senator Marcoleta, wag siyang ma-hurt. Wag siyang masaktan. Di ba? Sino ba'y mas masakit magsalita?